Today's recipe mga tita, magluluto tayo ng pork soboro in garlic red oil. Watch nyo to mga tita ha, hindi nyo dapat ma-miss ang masarap na pagkain na to. At pakibantay na rin ng anak ko mga tita, naglalaro siya sa labas habang magluluto ako. Syempre tuturuan ko kayo kaya baka naman, pabantay naman ang anak ko dito. Unahin natin yung bigas mga tita, syempre magsaing muna tayo baka makalimutan natin siya. Ako pa naman mga tita, madalas mangyari sa akin sa sobrang pagkalimutin ko kaso maganda ako, hala. Sa sobrang pagkalimutin ko, nakaluto na ako ng ulam lahat-lahat mga tita pero wala kaming kanin. Before anything else mga tita, kailangan mo pala nito, Japanese all-purpose sauce. Homemade mga tita. Meron akong video nito sa YouTube mga tita. Meron dito, hanapin nyo na lang. Mixture to siya ng Japanese cooking sake, mirin, shoyu, soy sauce pala, tapos sugar. Tapos pinakuluan ko lang siya mga tita, nagiging ganito na ang itsura niya. Sobrang masarap to mga tita, tapos pwede sa kahit anong luto. Kung mahilig kayo sa mga Japanese cooking mga tita, must have mo to sa kusina mo. Ayun ko sinasabi ko sa iyo mga tita, mapapadali lahat ng mga niluluto mo. Strong taste to siya mga tita, kaya dahan-dahan lang sa paglagay nito ha. At isa pa din to sa must have ng kusina mo mga tita. Ito, hindi to promotional mga tita. Red garlic oil yan siya mga tita, kahit anong brand pwede ka bumili. Ganito ang itsura niya mga tita sa mga hindi nakakaalam ha. Sa mga hindi nakakaalam mga tita. Ito namang red garlic oil ko mga tita, lagi talagang meron ako nito kasi minsan ito na lang yung inuulam ko, nilalagay ko na lang sa kanin ba kasi ang sarap-sarap niya na. Sa mga newbies dyan na mag-aaral pa lang magluto, ganito ang itsura niya, red garlic oil to siya. At dahil nga pang one people, pang one people? At dahil nga pang one person tong lulutuin natin mga tita, kailangan lang natin ng isang egg, wag mo nang damihan masyado ka. Wag mo nang masyadong damihan, tataba ka, papalitan ka ng partner mo, tapos magangawa-ngawa ka na naman sa FB. And here are our recipes, our ingredients. Ano ba tawag mo our ingredients? Makasuya jud sa ni English mga tita, baka may problema tabi sa gwapa ta. So unahin nating trabahuin ang green peas natin mga tita, frozen green peas natin. Buhusan natin yan siya mainit na tubig mga tita para medyo lumambot-lambot yan siya. Pwede ding ilabas mo yan siya sa freezer mga tita ahead of time para ma-defrost na yan siya. Tapos maghanda tayo ng kawali, lagyan lang natin ng kaunting mantika. Actually mga tita, sa totoo lang, wala na kasi kaming mantika, baka kaya paunti-unti na lang yung nilalagay ko, binabudget ko siya. Tapos initin natin siya ng maigi mga tita before mo ilagay yung green peas mo. Para sa green peas natin yung kawali na may mantika mga tita, at maghanda na rin tayo ng rice kasi dyan natin ilalagay yung mga niluluto natin. So, ilagay na natin yung green peas natin. Lagyan mo siya ng kaunting asin mga tita para medyo may lasa siya. Tapos, imimix mo lang siya dyan mga 1 or 2 minutes. Depende sa iyo mga tita kung gaano kaluto ang gusto mo. Luto na din kasi itong green peas natin mga tita, kaya mga 1 minute pwede na siya. Ako mga tita, gusto ko yung medyo matigas-tigas ba. Mahilig talaga ako sa matitigas. O 1 minute ko lang to ginawa mga tita ha. Tapos ipababaw na natin yan siya sa kanin natin. Tapos yung kawali nyo mga tita, wag yun nang hugasan. Dyan natin lulutuin yung next step natin. Dagdagan na lang natin ng kaunting mantika. Initin lang natin siya bahagya mga tita, wag masyadong mainit kasi didikit yung itlog mo. Tapos ilalagay na natin yung beaten eggs natin mga tita. Tapos imimix natin siya gamit ang whipper natin. Kung non-sticky pan ang gamit nyo mga tita, mag-ingat kasi magagasgas yung pan nyo, sayang siya. Pagkalagay nyo ng itlog nyo mga tita, iangat nyo ng bahagya yung fry pan nyo para hindi tumigas yung itlog nyo. Tapos kapag medyo matigas na yung itlog nyo, continue whipping mga tita, patayin nyo na yung apoy nyo. Tapos iwi pa rin natin siya hanggang sa mabutil-butil siya ba. Uulitin ko mga tita, mag-ingat kayo sa pag-whip dyan sa non-sticky pan nyo kasi nga kapag nagasgas yan siya, hindi na yan siya magiging sticky, magdikit-dikit na yung mga lulutuin nyo. And our egg has been done. Tama ba yun? Minsan gusto ko lang talagang gumamit ng English mga tita para medyo social ba. Tapos ipababaw na natin yung egg natin sa kanin natin mga tita, ganito dapat ang itsura niya. Tigwa 1/3 sila ng space. At dahil nga iisa lang ang kawali ko mga tita kasi hindi pa ako kumikita dito sa pagbablog ko, ayan, hugasan na muna natin siya tapos isa lang ulit natin. At eto na talaga siya mga tita, eto na talaga ang pinakalas na mantika. Kung ba ilagay na natin mga tita, wala na talagang natira. Hindi mo na kailangang initin yung mantika mga tita, ilagay mo na yung karne mo para hindi siya magtitigas ba. At dahil nga non-sticky itong kawali namin mga tita, inutang ko pa to sa Bombay ba, ayan, hindi dumidikit yung karne ko kahit hindi mainit yung mantika ko. So kapag ganito na ang itsura niya mga tita, medyo nawala-wala na ng bahagya yung pula niya, ilalagay na natin yung red garlic oil natin at yung Japanese all-purpose sauce na homemade natin. Yung panimpla nyo dito sa karne mga tita, dapat medyo maalat siya kasi wala kasing lasa yung green beans at yung itlog natin. At habang minimix nyo yung karne mga tita, iangat nyo ng bahagya yung kawali nyo para hindi tumigas yung karne nyo. Kapag kasi matigas yung karne nyo mga tita sa sobrang apoy, hindi na masarap mga tita, hindi na siya magiging juicy at medyo dry na ang itsura niya. You're welcome mga tita, may natututunan ka na naman sa akin. Buti na lang nanood ka sa video ko, may panibagong kaalaman ka na naman. Tikman natin siya mga tita kung okay na yung lasa. And yes, okay na yung lasa niya mga tita, pero kailangan kong ma-achieve yung medyo maalat-alat siya para naman maabot na ng lasa yung ibang mga ricados ko doon na nasa plato ko sa ibabaw ng kanin ko. So i-mix well lang natin mga tita yung last na nilagay kong panimpla, tapos patayin na natin yung apoy natin para hindi tumigas yung karne natin.
And this is the last and the final one and the work has been done. Huy, patakataka naman kag English besh. O dali na mga tita, i-memo nyo na to para madagdagan na yung mga recipe mo. Sobrang bilis lang lutuin yung mga tita at super sarap pa. So ang gamit ko dito ngayon mga tita is pork, pero pwede kang gumamit dito ng chicken, ng beef, o kung anong minced meat ang gusto mo. Thank you for watching my video mga tita, at kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, mag-subscribe na kayo mga tita para sa mga next video ko para madadagdagan yung mga recipe nyo. Thank you, ciao!